Hinihingi umano ni Sara yung Department of National Defense. Pero hindi binigay sa kanya. Bakit? Eh syempre, mahawakan niya militar eh. Pwede kang tadyakan anumang oras. Kaya nilagay siya sa education. Mga kaibigan, pag ginawa naman niya na nilagay yan sa defense, yun na nga ang panganib niya. Siya na gumagawa ng lubid, nagbibigay ng lubid para gamitin niya ang pambigti sa sarili niya. Para niyang binibigti na yung sarili niya, para na siya naglagay ng lubid sa leeg niya. Nilagay mo si Sara sa Department of National Defense. Nilagay mo si Gloria sa House of Representatives. Mga kaibigan, di ba? Delikado ka na. Diyan pa lang sa 2 pwesto na yan. Ito, panoorin nyo. Moving forward, anong kwento ang alam nyo? Ba't sumabog yung unity? What happened? Kasi medyo malalim na tong away na to, hindi na to biro. Maraming usapan noong pinonvince nila si VP Sara to run for Vice President, hindi nila tinupad. Okay. One is, I think, magiging speaker si GMA uli. Okay. Hindi tinupad yon. Inunahan na ni Martin. Pangalawa, they promised her the appointment of a Department of National Defense Secretary. Hindi nila tinupad yon. And parang hindi sila at home with Vice President Sara. Sila may sabi niyan. Nakita naman ninyo, di ba, hinihiling niya na maging speaker siya. Hindi nangyari yon sapagkat yung pinsang buo ang magiging speaker. Si Congressman Romualdez na pamangkin ni Imelda Marcos, mga kaibigan. Yun ang mauupo. Bakit? Kasi nga, sabi natin dito sa programa natin, mga kaibigan, tama yung diskarte ng kampo ni Marcos. Tama sila na yung pinsan niya kesa si Gloria. Kasi si Gloria may track record ng pagiging ahas yan. Ulupong yan mga kaibigan Nangyari na yan. Track record na yan ni Gloria. Alam niyo si Gloria kung pwedeng habang buhay din sa pwesto siya. Gagawin niya yun mga kaibigan Bakit? May anak pa yan Di ba? Pati yung anak, magiging cabinet member daw di ba? Sa Department of Energy. Whether totoo yan o hindi, talaga naman mga sakim sa pwesto yan Di ba? Kasi nandyan ang pera ngayon, tandaan ni Bongbong Marcos, ito pala ang dahilan kung bakit hinati nitong nakaraang eleksyon yung mga dating troll ni Duterte ng kampo ni Duterte napunta kay Isko at binabanatan si Marcos. Di ba? Mga kaibigan, lintik ang banat Kaya nga sabi nitong si Romualdez, gusto niya raw, sabi raw nung kampo niya, pina-appoint si Gloria, gawin na lamang itong Foreign Affairs Secretary. Kasi kung mananatili ito sa Kamara, baka ibuli siya. Alam nyo, si Gloria, magaling magmanipula yan, di ba? Ng mga aso dyan sa Kongreso para makuha niya ang poder ng kapangyarihan. Hindi ba? Nagawa na rin niya yan sa Kamara di ba? Napatalsik nila si Alvarez di ba? Siya ang pumalit kay Alvarez, mga kaibigan. Kaya nag-away-away. Yan ang isipin ninyo ngayon na sinasabi. Kapag hindi na ibigay nito ang gusto na makuha, katulad ang balita, hinihingi umano ni Sara yung Department of Defense, National Defense. Pero hindi binigay sa kanya. Bakit? Siyempre, mahawakan niya militar Pwede kang tadyakan anumang oras. Kaya nilagay siya sa education. Mga kaibigan, pag ginawa naman niya na nilagay yan sa defense,
Yun na nga ang panganib niya. Siya na gumagawa ng lubid, nagbibigay ng lubid para gamitin niya ang pambigti sa sarili niya. Para niyang binibigti na yung sarili niya, para na siya naglagay ng lubid sa leeg niya. Nilagay mo si Sara sa Department of National Defense. Nilagay mo si Gloria sa House of Representatives. Mga kaibigan. Di ba? Delikado ka na. Diyan pa lang sa 2 pwesto na yan. Mga kaibigan. Ngayon, di ba yun ang sinasabi natin? At ito na nga po ang nangyari ngayon. Kaya nang nabanggit na natin. Alam na ninyo yan kung kayo masusi lang ninyong dinadigest yung paulit-ulit nating tinatalakay. Yan ang sabi ko sa inyo. Hindi baling maging paulit-ulit tayo, natututo naman tayo. Di ba? Naintindihan nyo. Yan, tandaan nyo Huwag nyo kalilimutan yan. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Sa bayan ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumabit mang yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit ang pag-ibig.